mag-play ng guitar. So gusto ko lang sa music lang. So hindi ko in-expect na yung God pala is may plano sa buhay ko. So even sa inyo po, may plano din naman ang Panginoon sa buhay natin. So patuloy tayong mag-seek sa Panginoon. So yun. Nice ko lang buksan yung ating Bible sa Ecclesiastes 3:12. Say amen po pag nakita na po natin yung verse. Kita na po ba? 3:12. Amen. So sabay-sabay po natin basahin. Ecclesiastes 3:12. I know that there is nothing better for a man to be happy and do good while they live. So sa buhay natin mga Kristiyano is hindi ibig sabihin na puro tayo sakripisyo. So puro tayo sacrifice, we go to church kasi nga para sa sakripisyo gano'n. So pero yung sakripisyo is mabuti. Mabuti rin yung sakripisyo. Pero nasabi sa Word of God is kailangan din natin matutong maging masaya at mag-enjoy sa buhay. So ano ba yung maging masaya? Paano ba tayo maging masaya? So marami sa atin is naghahanap ng kasiyahan. Marami sa atin is looking for happiness. So even sa mga buhay natin, so hinahanap natin kung saan tayo magiging masaya. So halimbawa sa iPhone. So may bagong iPhone 6. So hindi naman lahat sa atin. So some of us gusto magkaroon ng iPhone. Diba? So dahil doon is yung iPhone is nagiging masaya yung buhay natin. Pero kung tatawin natin lahat ng siblings, so lahat ng tao is tatawin natin, ano ba yung gusto mo? Ano yung gusto mo sa buhay? So halos lahat makikita natin is gusto ko maging masaya. Gusto ko magkaroon ng masayang buhay. Gusto ko magkaroon ng happy life. Diba? So paano ba maging masaya? Wala naman siguro dito magnanais na maging malungkot, diba? So praise God, wala mga nais maging malungkot. Amen. So lahat tayo is gusto maging masaya. So paano ba tayo maging masaya? So everybody wants to be happy. So paano tayo magkaroon ng happy Christian life? Ito yung mga examples kung paano tayo magkaroon ng isang happy Christian life. Number 1 is depend on God. So kung may mga notes kayo, is pwede nyo po isulat. So depend on God. So Psalms 37:4. Basahin po natin. Psalms 37:4. So, nasusulat dito is, magpakaligayan ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa iyong puso. So, nasusulat or in English, delight yourself also in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Delight yourself in the Lord. So, in the Lord, magpakaligayan ka sa Panginoon. You should depend on God. So, paano tayo makakaroon ng dependence sa Panginoon? So, kung may mga difficulties tayo, kanino tayo magre-rely? Kanino tayo mag-ask? Diba? Sa Panginoon. Kasi siya yung creator ng lahat. Siya yung creator everything. Siya yung gumawa ng mundo. Siya yung gumawa ng lahat ng bagay na nandito. So, siya rin ang nagbigay ng happiness. So, bakit siya nagbigay ng happiness? Makita niyo si Adan, diba? Doon sa Genesis. So, nung ginawa ng Panginoon yung mundo, is ginawa niya rin yung tao, si Adan. Nauna si Adan. So, si Adan, binigay sa kanya lahat ng authority. Binigay sa kanya lahat ng authority sa lupa, sa mga hayop. Everything sa kanya binigay ng authority. Kaya lang, napansin ng Lord, malungkot pa rin siya. Diba? Kasi mag-isa nga lang siya. Ayun, kaya ginawa ng Panginoon is binigyan siya ng kanyang partner. So, ito is si Eve. So, in that way, binigay ng Panginoon yung happiness kay Adan. So, ang happiness is nanggaling pa rin sa Panginoon. Amen? So, sino ba nakarinig na dito ng Trust and Obey na kanta? Wala pa. So, sa church namin, so medyo lumang church kasi yun before. So we used to sing this Trust and Obey. So, ang verse is Trust and Obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Diba?
Trust and obey. Yung paano tayo magiging happy sa Panginoon. Trust and obey God. So, pag-usapan natin yung trust. So, ano ba yung trust? So, we need trust God in order to have an enjoyable life. Isaiah 26:4. Any volunteers po kung pwede basahin. Isaiah 26:4. 26:4. Magtiwala kayong lagi kay Yahweh pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Amen. So, trust in the Lord forever. Sino bang gusto magkaroon ng kasiyahan forever? Di ba lahat tayo gusto magkaroon ng kasiyahan forever? So, we want all happiness forever. So, we trust in the Lord forever. For the Lord God is an everlasting rock. So, siya is yung ating strength. Sa Kanya natin lahat ng gagaling yung mga strength na nare-receive natin. So, to understand more about trust, I would like to demonstrate one demonstration lang. Two demonstration. So, nais ko patawagin yung aking wife. So, to demonstrate what is trust. So, before me and my wife were doing this, we call this the trust game. So, just watch us, okay? So the trust game is, ito yung kumbaga kung paano ka magkakaroon ng, kung totoo ba talagang nagkaroon ng, may trust yung partner mo sa'yo. So, ang trust game is, ganito siya. So, hindi ka niya nakikita. So, hindi ka niya nakikita, wala siya alam. So, tatawin mo lang siya, do you trust me? So, do you trust me? Yes. And then after that, if she trusts you, okay, fall down. Okay, thank you for your cooperation. So, that's called the trust game. So, pag trust game is, kahit hindi mo siya nakikita, is alam mo na nandun sa likod yung partner mo. Ganon din sa Panginoon. Alam mo na nandun yung Panginoon, alam mo na may Panginoon kahit hindi natin siya nakikita. Amen. One more thing about trust. This is the more trust. So, kumbaga, ito yung... So, kanina ginawa namin is trust game. So, ito is more trust game. So, nice ko lang tamagin si Brother Romic and Sister Cindy. For cooperation. Amen. So, to understand more about trust. So, kasi kung wala tayong trust sa Panginoon, wala tayong maaari. So, yan. Kasi dito ka lang po. Talikod ka po. Kuya Rick, dito ka muna. So, wag kang lumingon natin. Hindi siya lilingon, okay? Wag kang lumingon natin. Kuya Rick, doon ka sa may mic. Doon ka sa may mic. Doon ka lang sa may mic. Medyo usog ka po konti. Medyo usog ka po konti sa may mic. Doon na sa may mic. Sa may mic. Sa may gitara. Okay? So, Ate Cindy, do you trust your husband? Yes. Okay. You may not fall down. Huh? You may not fall down. Baka Toys? Oh. Okay, thank you for your cooperation. Thank you for your cooperation. Amen. Salamat sa cooperation nila po. So, we see the sense of trust. So, yung trust is, kahit hindi natin lang, kahit maraming mga negative vibes, kahit sabi sa atin ng mga ibang tao is, Kristiyano ka, hindi masaya dyan. So, Kristiyano ka is, maraming nagda-down sa atin, hindi maganda yung Kristiyano. So, ganun. Nakita natin kanina, di ba? So, kahit sinabi ko na, nandun siya sa mic, pero nandito lang siya, di ba? So, alam niya na, nandun sa mic yung asawa niya. Pero hindi niya alam, nandito lang pala sa malapit. So, dapat ganun din tayo maging mga Kristiyano. So, kailangan natin kahit anong negative na mga comments about sa atin, we should think na nandiyan yung Panginoon. We should trust the Panginoon. So, di ba, kung mayroon kang trust sa Panginoon, is matututo ka talaga maging masaya. Amen. So, trust in the Lord, for God is our everlasting rock. Everlasting rock. So,
So, everlasting rock. Bakit rock? So, nakita na ba niyo yung ancient war? Sino ba nakakita ng mga ancient war? So, we see na makikita natin sa mga kingdom ng mga wars is nag-build sila ng walls. Diba? So, walls is built nila into rocks. So, bakit rock, diba? So, because para magkaroon sila ng protection. Protection sa kingdom nila. So, paano pag halimbawa dumating na yung enemies? So, kung papanain ng mga enemies yung kanilang kingdom is hindi nila matitibag ito kapag mayroon silang rock. So, yung rock na yun is yun ng ating Panginoon. So, kahit anong mga problems na dumating sa buhay natin, kahit anong mga difficulties na dumating sa buhay natin, is mayroon tayong protection. Mayroon tayong trust kay God, because siya yung ating rock. Amen? Siya yung ating strength. Siya yung nagproprotekta sa atin. So, in order to have a happy life, magkaroon tayo ng trust sa Panginoon. Another one, how to be happy, is to obey. So, Psalms 119:2. Let's open Psalms 119. Amen. So, nasusulat dito is, joyful are those who obey His laws and search in Him with all their hearts. Joyful are those who obey. So, we also need obedience to have a happy Christian life. So, what is to obey? So, obey in Greek is hupoku. So, in Greek is hupoku, which means to listen. So, listen. Paano ba makinig? So, makinig is, kumbaga, papasok dito, lalabas dito? Hindi, di ba? So, makinig is papasok dito, papasok sa utak natin, sa mind natin, at gagawin natin kung ano yung nararapat. So, to obey. Paano tayo magiging masaya in obedience? So, for example, sa kaisya nyo is, sasabihin ng leader nyo is, sabihin ng leader nyo, oh, ngayon, wala dapat mag-yayasumi, 1 month. 1 month, wala mag-yayasumi. That's an order. Sabi ganon. So, after that, if kung wala kayong yasumi, you have a bonus. So, anong gagawin mo? Uy, wag ako mag-yasumi. So, I have to complete this 30 days. Kasi, di ba, after 30 days or this month, kasi mayroon ngang bonus. So, you need to obey. So, after your obedience, na sunod mo nga yung mga rules ng kaisya nyo, na wag kang mag-yasumi, mayroon kang bonus. Di ba? So, ano yung bonus na yun? Yun yung happiness. Diba? Nagkaroon ka ng bonus. So, ano magagawa mo? Diba? You have happiness. So, because of obedience, magkakaroon din tayo ng happiness. Amen? So, another example is, sa Bible is, because of listening. So, Noah listened to God to build massive boat. At first, the people looked at him as a crazy man. But when the flood came, they survived and lived happily. So, nakita natin sa buhay ni Noah, diba? So, si Noah is, sinugo siya ng Panginoon na gumawa siya, inutusan siya na gumawa ng boat. So, big boat. So, mas malaki pa sa Titanic. So, big boat, massive boat. So, yun. Yung mga tao is patuloy siyang sinasabi, ano ba ginagawa mo? Sabi, ba't ka mo gumagawa ng barko? Hindi naman umuulan, hindi naman bumabagyo. So, crazy ka ba? Sabi ganun, parang, hindi ka ba, nawawala ka na ba sa sarili mo? Sabi ganun. So, pero si Noah is, patuloy siyang nag-obey sa Panginoon. Patuloy siyang pinakinggan yung word ng Panginoon na gumawa ka. Sinunod niya, inobey niya yung mga commands ng Panginoon. And that day, when mga ilang araw, umulan. Umulan ng 40 days. So, nung umulan, bumaha, tumaas yung tubig. Ayun, nailigtas sila, nakasurvive sila. So, nung kung na-survive sila is, they live happily. So, because of obedience, nagkaroon sila ng happy life. So, nabuhay sila. So, despite sa lahat ng mga ulan na yon, so, lumutang yung barko. So, nabuhay sila. They live happily. Another one is Joshua. So, si Joshua was told to march around Jericho for 7 days instead of relying on the military tactics he knew. And God destroyed the enemy because they listened to God and they received the victory. So, si Joshua is, kumbaga, siya yung magaling na pinuno. So, alam niya lahat ng mga tactics nung kung paano tatalunin yung kalaban. Pero ang sinabi sa kanya Panginoon is, mag-march kayo around Jericho.
So, sinunod niya yung inobey niya yung command ng Panginoon na mag-march sila